Hi, ako si MJ at ito ang kwento ko sa Cambodia. Bagong hamon na naman para sa ating paglalakbay. Bago magsimula ang ating gabi, sinampay muna natin ang mga labahan natin dahil kaninang umaga pa to na washing. Tuyo naman na to dahil na dryer naman. Namalengke pa kasi tayo kaninang umaga at pagkatapos naman ay natulog na tayo agad. Kaya nakalimutan na nating isampay. Sana madami tayong maging customer ngayong araw dahil netong nakaraan, konti ang ating mga order ng mga deliveries. Hopefully may mag-inom din. Dati nung bata ako, ayaw na ayaw ko ng alak. Samantalang ngayon, wish ko laging may nagiinom sa bar namin. Habang wala pang customer, niyaya ko na munang kumain ang aming mga kasamahan. Sabay-sabay nga po pala kami kumakain dito. Pero pag maraming order, minsan pasubo-subo lang ng mga pagkain okay na. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga kasamahan ko dito. Kasi alam kong pagod na rin sila pero di pa rin sila sumusuko. Salamat talaga sa inyo ng marami. Ako ang Charan, sister and brother. Gusto ko din palang official na ipakilala ang mga staff namin. Yang naka-black pala po na naka-hairnet ay si Sister Orig. Sa tagal ko nang nag-stay dito, yan lang pala ang alam kong pangalan niya. Siya po ang pinakamatagal dito. Simula mag-open ang resto bar, isa po siya sa staff na tumulong dito hanggang ngayon. Dati pala po siyang helper pero ngayon ay ginawa ko na siyang main cook ng mga Filipino menu. Hindi dahil sa matagal na siya kundi dahil sa willingness niyang matutong magluto. At isa po siya sa may pagmamalaki ko dito sa garage. Dahil limit sa kaalaman ng mga customer namin ay siya na po ang nagluluto ng mga pagkain na sinaserve namin. Pero wag po kayong mag-alala dahil bago ko po siya sinabak, pinatrain ko po siya ng mabuti. At simula nung nagluto na siyang official, hanggang ngayon ay wala pa po akong naririnig na complaint ng customer. Kaya hands up ako kay Sister Orig. Napakasipag at napakabait niya. Minsan pag nagalit ako ng bahagya ay lagi pa rin siyang nakangiti. Napakagaan ng loob ko sa taong ito. Kaya lagi ko rin siyang pinupuri at syempre tinaasan din namin ang sahod niya dahil deserve niya naman talaga dahil sa mga hard work niya. Para sa inyong kalaman lang din po, si Sister Orig ay isang local Cambodian kaya mapapabilib ka talaga, di ba? Pagkatapos naman kumain ay nagmuni-muni tayo ng bahagya bago simulan ng mga gawain. Dahil hindi pwedeng ganito lang, kailangan ko pang mas mag-step up. Laging pumapasok sa isip ko na ano bang meron sa iba na wala sa amin. Marami pang katanungan ang gumugulo sa isipan ko at kadalasan talaga mahirap ang solusyon. Sa ngayon, may mga naiisip na akong solusyon pero di ako sigurado kung magiging effective ba. Pero sabi nga ng iba, kung di natin susubukan walang mangyayari. Kaya eto ako ngayon, naghahanda para sa event na gaganapin sa June 8. Itong event pala po na ito ay anniversary ng garage. Kaya pinaghahandaan kong mabuti dahil gusto kong iparamdam sa mga kapwa natin Pinoy na kahit nandito sila sa Cambodia ay may paparamdam natin ng bahagya na di sila nag-iisa. At sa wakas, sa oras na magkakasunod ay nagkaroon na tayo ng mga delivery orders. Akala ko mababukay na tayo ngayong gabi. Pero sabi ko nga sa inyo, tiwala lang. Minsan kasi hindi talaga natin mapiplease ang mga customer na umorder. Pero kailangan natin magpapansin para umorder lang sila. Ito pala po ang mga food na sinaserve namin pag delivery. Sa ngayon, konti lang po ang orders namin pero hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na sa mga susunod na araw ay magiging effective ang mga marketing strategy natin. Kailangan lang nating maging matatag everyday at kailangan talaga natin masipagan pa. Dati pag konti lang benta namin, nawawalan agad ako ng pag-asa kasi feeling ko ako ang dahilan ng paghina ng bar namin. Pero sabi ko sa sarili ko, marami pa akong pangarap at hindi pwedeng sa maliit na pagsubok ay susuko na ako. Kaya tinatagang ko ang loob ko kahit anong problema pa ang dumating ay lalampasan natin. Salamat pala sa last customer natin na si Ma'am Chrissy at sa kasama niya na nag-iisang dine-in natin ngayong gabi. Hanggat may naniniwala, tuloy lang, di ba? At syempre malapit na matapos ang oras ng trabaho ngayong gabi kaya kailangan na natin mag-inventory ng stocks ng kitchen natin. Syempre ang pinaka-importante ay mabili ang mga wala dahil wala tayong ibebenta pag di tayo nakapag-market. Nagpa-meeting na rin ako ng bahagya sa mga kailangan gawin sa kitchen para sa improvement ng service at quality natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating paglalakbay ngayong gabi. Bukas po ulit, malayo pa pero malayo na.